Stad, may nagtanong dito, Stad. Sino yan? Ito po ang kanyang katanungan. Tanong ko lang po, ano po bang hatol sa taong nagpapahiya sa social media o naglalantad ng larawan ng di sa kanya? Ayun po ang kanyang katanungan. Amos po yung naalala. Yung Amos. Okay na? Okay, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabag. Saan tayo? Tungkol doon sa nagtatanong, naglalantad. Saan tayo? Nandito tayo sa 8 ounce. 8 ounce, mashallah. Ito mo, paso. Pakita mo. Ito siya. Sa camera. Ito palayo. Malapit. Yan. Ganyan ba yan? Mashallah, bismillah. Okay. Ang paglantad ng ano yon? Kahihiyan? Naglalantad ng larawan sa na di sa kanya. At nagpapahiya siya sa social media. Okay. So, yung katanungan pa lang, negative na eh. Pinapahiya. Kasi ang paglantad kasi ng larawan sa social media, case-to-case busy yan. Pwedeng ilantad kung kinakailangan dahil sa ang paglantad nito ay magkakaroon ng kumbaga karoon ng public interest. I mean, public interest, ibig sabihin ay benepisyo sa pangkalahatan. Halimbawa, kriminal. Kailangan mong ilantad talaga yan para sa ganun ay magkaroon ng pag-iingat ng ibang tao. So, pwede yun sa ganung kaso. So, case-to-case basis naman yan. So, doon sa katanungan, pagpapahiya. So, doon pa lang, negative na. So, ang pagpapahiya sa kapwa ay ito ay isang gawain ng hindi mananampalataya, hindi ugali ng isang mananampalataya. Bagkus ito ay ipinagbabawal ng Sharia. Merong isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay graded na kumbaga hasan o sabi acceptable hadith. Sinabi Rasulullah, man samma'a yahudiyan o nasraniyan falahun nar. Ibig sabihin, man samma'a yahudiyan o nasraniyan falahun nar. Ibig sabihin ito, sino man na pinariringgan niya ang Hudyo at mga Kristiyano ng di maganda. Halimbawa, ininsulto niya na walang kaugnayan sa din. Kasi halimbawa, ang bawal naman kasi insultuhin, di ba, sa atin yung kanilang pananampalataya. Bawal talaga yan sa Sharia. Wala tasubul ladina o namin doon nila. Di ba? Sabi ng Allah, wag niyong insultuhin at wag niyong murahin ang pananampalataya ng mga walang pananampalataya, ang kanilang relihiyon at ang kanilang tinatawag na ano. So, bawal yun. Subalit, ang pagbabawal at sasabi sa hadith, man sama Yahudi ng Nasari niya, sino man ang, kumbaga, pinariringgan niya o kaya isinaktan niya, hinarm niya ang Hudyo at mga Kristiyano sa pamamagitan ng salita, iniinsulto niya na walang kaugnayan sa pangrelihiyon para sa kanyang impyernong apoy. So, mantakin mo ang pagpapahiya, mga kapatid, no? Diba? Ito ay kabilang sa kahulugan nun. Ang pagpapahiya. Hudyo at Kristiyano na yan, ha? Papahiya mo. Paano pa kayo kapatid mo sa pananampalataya? Whereas kapag pag Muslim to Muslim, obligasyon na takpan. Ang obligasyon na ang obligasyon ng bawat mo sa kanyang kapwa Muslim ay ang satar. Ang ibig sabihin ng satar, yung bang ikukubli ang kanyang kahihiyan, ikukubli ang kanyang depekto, ikukubli ang kanyang kapintasan, ang kanyang kamalian. Yun yung obligado sa bawat isa sa atin. Diba? Man satara musliman, satara lahu yawmul qiyamah. Sino man ang nagkubli ng kapintasan o kamalian ng kanyang kapatid ng isang Muslim, ay ikukubli ng Allah ang kanyang kapintasan sa araw ng paghuhukom. So, obligasyon natin sa bawat isa sa atin ay ikubli, itago, kumbaga, protektahan, no, ang aura ng kapwa natin mananampalataya. Diba? So, ang pagpapaya, kasalungat nito na kung saan ay ipinagbawal. So, kasalungat ng wajib, haram. Walang duda. So, haram ang pagpapahiya sa anuman. Lalo pa, halimbawa, intentionally, ng isang tao, ipagkakalat yung picture, kukunin ng picture, tapos papahiya, ganito. Kahit nga sa atin, bawal, halimbawa, may utang ito, may ganitong utang.
Basically, ang unang gagawin mo, hindi mo dapat hindi mo dapat i-bulgar yan eh. Kasi kahiyan sa kanya yun. Okay? Hindi mo dapat siya kumbaga sa madlang people na siya ay mayroong pagkakautang, hindi nagbayad kasi noon hindi mo alam ang tinatawag na kadahilanan o detalyadong bagay. At the same time, yat sa personal yan. Ano man may kaugnayan sa tinatawag na personal mo yan. Hindi mo huwag mong idama yung ibang tao sa pamamagitan na dapat malaman ng ibang tao kung ano man sa personal sa pagitan ninyong dalawa. Di ba? So, pwede yan kapag involved na ang karamihan, tapos ito yung ginagawa niya. So, pwede yon sa magandang pamamaraan, no? At sa magandang layunin. Okay, so bawal sa kanyang katanungan, ipinagbabawal yon. At yan ay malaking panagutan ng isang tao sa harapan ng Allah sa araw ng paghuhukom. Na dapat naiwasan ng isang Muslim, at dapat ugaliin ng isang Muslim. Kasi sa kanyang sarili, ayaw din niya na ibalandra at ang kanyang mga kahihiyan. So kung ayaw niyang gawin sa kanyang sarili, huwag niyang gawin sa ibang tao. That is the golden rule, di ba? Anong golden rule? Do not do unto others what do unto others want to you. Gawin sa ibang ayaw mo gawin sa English mo nga yan. Tagalogin mo na lang para hindi ka mahirapan mo sa sarili. Do not do unto others. you don't like buwan to you. Pero merong golden rule pag ginano mo yan sa Batanginyo, may version yan. Oh. Wag gayaan. Hindi magkapatalo yung Pag naggayaan ka, wag ganire. Nabasa ko yung kanina. Okay. Ay brother, paano mo na lang? Kita mo naman nagtagalog ako, di ba? Okay, so yun mga kapatid, no? So it's a joking side po, no? So yun ang natin dito, yun ang position ng Sharia sa bagay na yan. Di ba? So kung ayaw nyo, o ayaw natin na ipahiya at ayaw natin na ibulgar ng Allah ang ating kahiya sa araw ng paghuhukom, then marunong tayo dapat na magkubli ng kahiya ng ibang tao, ng ating kapwa. Okay? Kasi kamata dinutudan. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo, yun ang babalik sa'yo. Okay? Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magaling. At yun na po ang inyong